Nag-uusapan na naman mga kababayan ng mga netizens, Inday. Kasi po may remarkable achievement po siya ngayon. Yan naman na niya, Mr. Maravillas. Baga kung ano na naman yan. Promise po. Siguradong sa susunod na survey mga kababayan, ito pong si Inday Sara, lalong lilipad po yung kanyang ratings, trust ratings po sa mga surveys. With this remarkable significant achievement po, pinamblish po ng Impact Leadership. Ang dami pong nagre-react. Ganda niya, Mr. Maravillas, ng paka-Ismail ni Inday. Panalong panalo. Di ba? Sa Ismail lang po, mga kababayan, talagang pak na pak. Binibitin mo na naman niya, Mr. Maravillas, ng sinasabi mong remarkable achievement. Ito po, sabi dyan, mga kababayan, DepEd, OKs, duck hair clips for students, teachers. Ayan po, nakapatong sa ulo ni Inday yung duck hair clips. Approve. Approve ng DepEd, mga kababayan, ang paggamit ng mga students saka ng mga teachers ng duck hair clips. Yan po. Di ba? Yan na niya, Mr. Maravillas, yung tinatawag mong remarkable. Remarkable po. Okay daw sa mga sa mga students saka teachers yung paggamit ng duck hair clips. Di ba? Ano naman niya, Mr. Maravillas, ang kinalaman niyan sa pagpaunlad ng quality ng edukasyon. Para niya, Mr. Maravillas, talaga tama yung mga sinasabi mo. Sumanib yung kaluluwa ni Lugaw. Parang lumala pa niya yung sitwasyon ng Vice Presidente ngayon. Mas malala pa kay Linley. Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit ganito yung kwento dito sa Impact Leadership. Ayan tuloy po, sari-saring reactions yung mga mamamayang Filipino, yung mga netizens. Basahin natin yung mga reactions nila po. But before ko ibigay sa inyo yung mga naging reactions ng mga tao, saka may isa pang balita dito po, si Kibs po, umiska po na yung spiritual advisor nila. Tumakas, mga kababayan. Ayan po. Tumakas papuntang China. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, si Sobiri, ang tagal pirman yung subpena. Yun nga po, mga kababayan. Pero sabi, pipirma na daw. O mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento. At saka si Super Ate, kontra siya. Kontra siya, mga kababayan, sa subpena na hinihingi ni Risa Ontiveros laban kay Kibs para mapuwersa ito na mag-attend po sa Senate hearing. May relasyon doon sa, alam na ninyo, yung malaswa na mga porno na kinasangkutan, mga kababayan, ni Pacquiao. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills dito sa amin.
PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa aming office. Pati po sa mga hotels, may Paymaya po kami, may bayad center na rin po dito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi ng matao sa amin po. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Negosyo rin po ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Whitening po siya, before and now. Yung mga interesado po, contact nyo na lang po siya sa kanyang FB, Riz Maravillas. Saka, ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po siya sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga pains and mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo din po ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Para niyang lutang din si Inday, Mr. Maravillas. Sumanib na po si Lugaw. Pati nga po ako nabigla kung bakit pinag-aksayan ito ni Inday ng panahon mga kababayan. Sa dami ng problema ng ating bansa at ng DepEd, sa laki ng problema ng DepEd, ito talaga yung naisip niya. DepEd okays duck hair clips for students, teachers. Bumalik sa pagkabata si Inday. Talagang gumamit siya, mga kababayan, para i-promote yung paggamit ng duck hair clips. So, ano man ang yung significant effect nito mga kababayan? Ano yung maitutulong nito sa pagpaunlad ng ating edukasyon sa side ng mga sa side ng mga teachers? Magkakatulong ba ito para maging mahusay po yung kanilang pagtuturo at maitaas yung antas ng ating edukasyon? At ano yung epekto naman nito sa mga estudyante natin? Ma-improve ba yung reading comprehension ng mga bata? Yung literacy rate, mga kababayan? Yung galing sa matiks-matiks? Bagsak po sa PISA? Yung ating mga mag-aaral? Ang layo. Nasa dulo na. Ito talaga yung naisip ni Inday, mga kababayan, na dapat gawin sa DepEd. So, basahin nga natin kung ano yung mga reactions ng mga netizens po. Napareact tuloy si Will Ocampo. DepEd, resign ka na. Sabi ni Rico Pineda, I remember our elementary principal's words, and he said, students must not be dependent on expressing themselves through accessories. They must love themselves even in simplicity in what they can do. Sari-sari mga kababayan, yung mga naging reaksyon ng mga tao rito. Sabi ni Myra Terencio Pradja, biggest accomplishment niya sa DepEd, Inday, palpak.
Di ba mga kababayan? Bakit pa niya Mr. Maravillas? Kasi hindi pa yan tanggalin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbibigyan si Inday. At I think magiging Deputy Secretary siya hanggang gusto niya. Hanggang siya ay lumabas na kayaya sa Department of Education po. Sabi ni Maita Salvador, I wonder what she intends to do to improve the state of literacy in our country because this is certainly not going to contribute anything to that goal. Yun nga po. Ano ang relasyon nito sa pagpapaunlad ng ating edukasyon? Ang pag-approve niya sa paggamit ng duck hair clips? Sabi ni Almita Liox Cruz, correct, she is not a teacher or any experience in the art of pedagogy. She only knows how to play dirty politics, how to get money in her positions as DepEd Secretary. Sabi ni James Monte, educational posters in classrooms equals duck hair clips. Nakakatawa, di ba mga kababayan? Sabi ni Jody Poot, Loki. Sabi ni Manuel Corpus de los Santos, achievement. Si Jong Moet, as in. Di Franco, big impact, grabe. Sabi ni Victor Barile, that's how profound she is. Sabi ni Court Tobias, wow, congrats. Sabi ni Shirley Quinto, what an accomplishment. Sabi ni Tobiel Lucas, wow, what an achievement. Sabi ni Rosemary Sen, earth-shattering. Sabi ni J.R. Pilapil, very good. Very good ka dyan, Inday. Nyet. Sabi ni, Yorwayot, brilliant. Yosi, mga kababayan. Sabi ni Napoleon Inagi, innovative. Sabi ni Gilbert Payan, solid BP. Sabi ni Per Aliber, the best DepEd Secretary of all time. Ang dami pa rito ang mga reactions, mga kababayan. Tuwang-tuwa sila. Sabi ni Ton Stark, kachipan. Jonah Tirados Maroto, achievement unlocked. Sabi ni Patrick Jason Santos, life-changing anya. Sabi ni Lawrence de la Peña, wow, need pa pala ng approval. Ayos si mga kababayan. Sigurado na niya, Mr. Maravillas, na sa susunod na survey, malamang lumampas pa sa 100 yung approval rating ni Inday. Diba? Pero niya, Mr. Maravillas, ang gusto naming malaman, ano na nangyari kay Kibs? Umiss ka po. Pumuga na. Pumuga niya, Mr. Maravillas, hindi pa man nakukulong. Iyon nga po, nauna nang pumuga, hindi pa man nakukulong. Pinapatawag pa lang ng Kongreso at sa Senado. Hindi pa nga napipirmahan ng Senate President yung subpena. Ayon, ang sabi, pumuslit na po si Kibs. Malamangan niya, Mr. Maravillas, ang susunod dyan na pumuslit si Mau Diggs. Malamang. Ito po yung mga kwento ngayon, banner stories sa mga pahayagan. Kibuloy, please to China. A well-placed source told Politico that controversial pastor Apollo Kibuloy reportedly fled to China amid U.S. charges and probes from both Senate and House of Representatives. Ayan po, mga kababayan, yung balita ngayon. Di ba niya, Mr. Maravillas, may kasabihan tayo that flight is an indication of guilt. Yan po ang mga sinasabi, lalo na sa yung ating mga abogado. Kaya nga, ini-encourage yung mga inaakusa na harapin nila
yung mga asunto. Sagutin nila kung hindi sila mga kababayan guilty. Tulad po ng dating Pangulong Digong. Ipalibasa po. Magkakaibigan. So, ayun. Nauna na mga kababayan based sa report, tumakas na daw itong si Gibbs. Ngayon, sinisisi po si Mig Zubiri. Kasi si Migs, mga kababayan, pinatagal pa yung pag-issue, pagpirma doon sa subpena. So, pinagdududaan si Mig Zubiri, mga kababayan, na sympathetic kay Kibuloy. Binigyan ng pagkakataon na makapuslit muna before pirmahan, mga kababayan, yung subpena ng Senado. Pero sabi kahapon ni Migs, siguradoan niya kung pipirmahan ko, pirmahan mo na. Kaya lang, kahit pirmahan mo pa, saan mo pa hanapin si Gibbs? Diba? Sabi na kalabas na ng bansa at nandun na sa China. Ito ngayon yung balita, mga kababayan, sa Philippine Daily Inquirer. Zubiri says he's sure to sign subpena versus Kibuloy. Ang daming mga politiko nagdadalawang isip na banggain si Kibuloy kasi papalapit na yung eleksyon. Most of them, mga kababayan, kasi may utang na loob. Kaya tingnan ninyo yung mga senador. Si Risa Hontiveros lang yata yung desidido na bigyan ng hostisya po yung mga nabiktima, alleged na nabiktima po ni Pastor Kibuloy. The rest of the members of the Senate, parang hindi sila interesado despite doon sa mga kahindik-hindik na testimonies ng mga biktima. Lalo ito, mga kababayan, mga kababaihan po. Kasi maraming members po si Pastor Gibbs. Baka niya hindi tayo isupport pagdating ng 2025 elections. Pag tayo actively na nag-participate dito sa Senate inquiry. Diba? O ngayon, sabi ni Mig Zubiri rito, I have been told by my staff that the issuance of the subpoena for Pastor Kibuloy has been prepared and is now ready for my signature. I am just in the Visayas at the moment for several engagements, but I will sign all these documents upon my return. Parang hindi importante sa kanya, mga kababayan, yung document na yon. Sabi po ni Risa Hontiveros, February 6 pa niya nang sumulat ako kay Senate President Zubiri. Meron niya, hindi pa man pinipirmahan. You see? Ayan po. February 6 pa daw, mga kababayan, siya sumulat, sabi ni Risa Hontiveros. Paliwanag ni Zubiri, marami daw siya na mga administrative work na nakatambak sa kanyang office following the supposed rift between the House and the Senate tungkol sa controversial charter change. The last few weeks niya have been marred with attacks against the Senate and our democratic institutions due to the fake People's Initiative, sabi po ni Zubiri. Napakababaw naman po ng inyong palusot. Kahit pa gabundok yung documents, yung isang sulat na yun na pipirmahan mo man lang po, pwede mo naman utusan mo yung iyong staff, dalhin mo yan dito. Kasi importante yan. Dalhin mo na dito sa bahay para mapirmahan ko na. Di ba? Ganun lang kadali yon. Ginawa pang depensa, mga kababayan, yung People's Initiative. So sabi niya, the noise has only just settled down during these last few days niya. In the middle of our efforts to protect the institution, a lot of our administrative work has piled up in my office, including paperwork that needs my signature. Di ba napakababaw, mga kababayan, ng kanyang rason? Malamang sa malamang, ang rason po para bigyan ng pagkakataon si Pacquiao na maka-iskapo. Iskapo ka na niya.
Para, di ba? O, nandun na daw mga kababayan sa China, si Gibbs. But Zubiri assured that the public that he would sign all pending documents, including the subpoena order against Kibuloy, upon his return to Manila. Ano pa? Pirmahan mo pa man yan, nandun na eh. Tumakas na si Gibbs, sabi rito sa balita. Pero niya Mr. Maravillas, ang matindi yung harap-harapan na pagkontra ni Super Ate. Yun nga po. O ito sabi ni Super Ate rito. Senator Amy Marcos has stamped down the plan of some of her Senate colleagues to issue a subpoena order against religious leader in alleged sex offender Apollo Kibuloy. Ito talaga po harap-harapan na sinabi ni Super Ate na kontra siya. Anong masasabi ninyo mga Marcos loyalist? Gusto pa ninyo kay Super Ate? Talaga niya Mr. Maravillas, tambak na yung kasalanan ni Super Ate sa amin. Namumuro na itong si Super Ate. Sabi niya, inagulat nga ako, may mga member nga ng Senado, may mga senador na nagpupumiglas na kailangan isubpena na si Pastor. Para sa akin, hindi dapat. Sabi po ni Amy Marcos. As to why she disagreed, Marcos' only reason was that the House hearing on SMNI niya was still ongoing. Ano ang kinalaman nun? Kung halimbawa yung SMNI hearing ongoing, di ba? Kahit nga doon sa pinapatawag sa Kongreso si Gibbs, hindi din umaten. Parang masyado na anyang patong-patong to. Mahilo na tayo. Dapat isa-isa para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. But for Risa Ontiveros, who is leading the Senate's probe on Kibuloy's alleged crimes, it was vital for Kibuloy to appear before the chamber, noting the grievance of the testimonies aired by some of his supposed victims. Para tuloy niya Mr. Maravillas, yung medyo matino sa Senado ngayon, ito nang si Risa Ontiveros. Yun nga po ang masaklap. Di ba? Yung isang dilawan na si Risa Ontiveros, siya na lang yata yung interesado. The rest, wala pong sinasabi. Meanwhile, si Super Ate, talagang harap-harapan kumontra siya. Talaga niya, Mr. Maravillas, baliktad na ang mundo. Yun po yung nakakalungkot dito. So, but anyway, abangan na lang natin, mga kababayan, yung mga developments ng mga balita. Kasi si Pastor Gibbs naman po, kahit sa Amerika, kaya sa China siya tumakbo, sabi sa balita, kasi sa Amerika, pinaganap siya din ng mga authorities doon. Kasi doon nga po siya una na kinasuhan mga kababayan. Okay pa? So, yun man lang po yung mga mainit na balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.